May mga bagay na hindi sinasabi ng babae pero ramdam mo. Yung tipong alam mong mali sa paningin niya, pero hindi niya rin kayang tanggihan. Ito yung klase ng galaw na hindi obvious, hindi loud, pero may kakaibang epekto. At ang nakakagulat, ito pa yung mas tumatatak sa isip niya kaysa sa mga lalaking todo effort at todo pakitang gilas. Karamihan ng lalaki, ang iniisip nila kailangan nilang maging perfect. Kailangan nilang maging mabait, consistent, at laging available para lang hindi mawala yung babae. Pero dito sila nagkakamali. Dahil habang pinipilit nilang maging tama sa lahat ng bagay, lalo silang nagiging predictable. At kapag predictable ka, nawawala ang excitement. Nawawala yung tension na siyang nagpapalalim ng attraction. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Ngayon pag-uusapan natin ang isang forbidden move na hindi mo madalas maririnig. Ito yung klase ng galaw na medyo labas sa comfort zone ng karamihan. Pero once na nagawa mo ng tama, nag-iiba ang tingin niya sa'yo. Hindi dahil nagpapasikat ka, kundi dahil nagiging iba ka sa lahat ng nakasanayan niya. Ang sikreto dito, hindi ito tungkol sa pagiging bastos o pilit. Ito ay tungkol sa controlled unpredictability. Yung tipong hindi ka niya agad mabasa. May mga pagkakataon na malapit ka, tapos bigla kang lalayo. May moments na nagbibigay ka ng attention, tapos bigla mong binabawi. Dito nagsisimula mabuo yung curiosity niya. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang move na ito nang hindi ka nagmumukhang trying hard. Dahil kapag naintindihan mo ito, hindi mo na kailangang habulin ng babae. Siya na mismo ang magtataka, lalapit at mag-i-invest ng emotion sa iyo. Ang forbidden move na ito ay mas nagiging powerful kapag naiintindihan mo na hindi lang ito tungkol sa galaw mo sa babae, kundi tungkol sa buong identity mo bilang lalaki. Kasi ang totoo, hindi babae ang center ng attraction. Ang center ay kung gaano ka ka-grounded sa sarili mo. Kapag wala kang internal stability, kahit anong teknik ang gawin mo, mababasa at mababasa ka pa rin. Pero kapag solid ka sa sarili mo, kahit simpleng presence mo lang, may epekto na agad. Dito pumapasok yung isang bagay na hindi tinuturo ng karamihan. Yung tinatawag na emotional independence. Ibig sabihin, hindi nakadepende ang mood mo, confidence mo, at sense of worth mo sa kung paano ka tinitreat ng babae. Hindi ka mabilis maapektuhan kapag hindi siya nag-reply agad. Hindi ka nag-overthink kapag naging cold siya sa isang araw. Kasi may sarili kang emotional baseline na hindi basta-basta gumagalaw dahil sa ibang tao. Kapag ganyan ka, doon nag-iiba ang perception niya sa'yo. Kasi sa karamihan ng lalaki, kitang-kita ang emotional dependency. Kapag interesado sila, obvious. Kapag kinakabahan sila, obvious. Kapag takot silang mawala yung babae, ramdam na ramdam. Pero kapag ikaw calm ka lang, hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil hindi ka controlled ng nararamdaman mo. Ang babae, kahit hindi niya sabihin, naa-attract siya sa lalaking hindi niya madaling basahin emotionally. Kasi doon siya nagiging curious. Doon siya napapaisip kung ano ba talaga ang nasa isip mo. At sa curiosity na yon, doon nagsisimula ang attachment. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hinayaan mong siya mismo ang mag-fill in ng gaps tungkol sa'yo. Ang forbidden move ay hindi mo rin kailangang ipilit. Hindi mo siya kailangang i-announce o ipakita ng obvious. Sa totoo lang, mas effective pa nga siya kapag natural. Kapag hindi ka aware na ginagawa mo pala siya, pero nakikita na lang ng babae na may structure ang buhay mo, may rhythm ang presence mo, at hindi ka madaling ma-access sa lahat ng oras. Kapag may nag-message, hindi ka agad reactive. Hindi dahil may laro, kundi dahil may priority ka. Kapag may attention na dumarating, hindi ka agad nag-a-adjust ng buong schedule mo para doon. Kasi alam mo kung ano ang mas importante sa long term mo. At ang ganitong klase ng mindset, hindi lang siya attractive, intimidating din siya sa tamang paraan. Kasi ang karamihan ng babae sanay sa predictable na lalaki. Sanay sila sa consistent availability, constant reassurance, at mabilis na emotional response. Kaya kapag nakakita sila ng lalaki na hindi gumagalaw sa parehong pattern, nagkakaroon ng disruption sa expectation nila. At sa disruption na yon, doon pumapasok ang interest na hindi nila kayang i-explain agad. Hindi mo kailangang maging cold. Hindi mo kailangang maglaro ng feelings. Ang kailangan mo lang ay structure. May sarili kang buhay,
May sarili kang focus at ang babae ay bahagi lang ng buhay mo, hindi buong mundo mo. Kapag ganito ang setup, hindi mo na kailangang pilitin ng attraction. Kusang nangyayari dahil sa imbalance ng curiosity at certainty. Sa dulo, ang forbidden move ay hindi talaga tungkol sa pag-iwas o pag-distance. Ito ay tungkol sa control. Control sa sarili mo, sa oras mo, at sa emotional response mo. And kapag nakuha mo yung level na yon, mapapansin mo na hindi ka na kailangang habulin. Ikaw na mismo ang nagiging reference point ng attention niya kahit hindi ka palaging visible. At isa pang mahalagang layer nito na hindi napapansin ng karamihan, kapag lagi kang present at predictable, nawawala yung emotional tension. Yung tension na yon ang mismong fuel ng attraction. Kasi ang attraction hindi siya nabubuo sa comfort lang, nabubuo siya sa mix ng comfort at uncertainty. Kapag sobrang comfortable ka na agad, wala nang dahilan para ma-curious siya. Pero kapag may konting gap, may konting hindi niya ma-explain, dun siya nagiging alert emotionally. Hindi siya kinakabahan in a bad way, kundi nagiging aware siya sa'yo. Parang may part ng isip niya na laging may tanong na hindi nasasagot agad. At yung unanswered questions na yon, yun ang nagbubuo ng deeper attachment over time. Kaya yung ibang lalaki nagkakamali, akala nila kailangan nilang ayusin lahat ng silence. Kailangan nilang punuin lahat ng space ng messages, updates at attention. Pero ang hindi nila alam, yung space mismo ang nagbibigay ng meaning sa presence nila. Kung wala kang space, wala ka ring impact. Kapag naintindihan mo ito, magbabago yung approach mo sa interaction. Hindi ka na reactive. Hindi ka na mabilis maghabol ng connection. Mas magiging intentional ka sa bawat galaw mo. At doon ka nagsisimulang makita hindi lang bilang isa sa mga lalaki sa paligid niya, kundi bilang isang lalaki na may sariling rhythm na hindi niya kayang kontrolin. At mas lalalim pa ito kapag na-realize mo na hindi mo kailangang magpaliwanag sa bawat galaw mo. Yung high-value presence ay hindi over-explained, hindi over-justified, at hindi rin nangangailangan ng constant reassurance. Kasi kapag lagi mong ine-explain ang sarili mo, parang inaalis mo rin yung misteryong nagbibigay sa'yo ng dating. Ang mas interesting pa dito, kapag hindi ka laging available o hindi mo agad sinasagot ang lahat, hindi lang curiosity ang napoprovoke, kundi imagination din niya. At ang imagination mas malakas minsan kaysa sa actual na reality. Dahil dun niya binubuo sa isip niya kung ano ka, ano ginagawa mo at kung saan ka nagpo-focus. And kadalasan mas nagiging bigger ka sa isip niya kaysa sa actual na ginagawa mo. Kaya ang tunay na forbidden move, hindi siya tungkol sa paggawa ng something extreme. Minsan, ang pinaka-powerful move ay walang ginagawa. Yung hindi ka nagre-react agad. Yung hindi mo sinasalo lahat ng emotional cues niya. Yung hinahayaan mong may natural flow ang distance at presence mo. Dito rin pumapasok yung self-respect factor. Kasi kapag lagi kang nandyan kahit hindi ka kailangan, unti-unti mong sinasabi sa sarili mo na wala kang ibang priority. Pero kapag marunong kang umatras, hindi dahil nagtatampo ka kundi dahil may standard ka, doon ka nagiging mas grounded bilang lalaki. At kapag nakita niya yon, kahit hindi niya sabihin, iba yung respeto na mabubuo niya sa'yo. Hindi yung forced respect kundi yung respect na galing sa observation. Yung tipong hindi siya madaling basahin, hindi siya basta-basta nahuhulog sa kahit sino at may sarili siyang mundo. Kaya ang ending nito, hindi mo kailangang pilitin ang attraction. Ang kailangan mo lang ay i-maintain yung structure ng sarili mong buhay na hindi nakadepende sa validation niya. Kasi sa oras na hindi ka dependent sa attention niya, doon ka nagiging naturally attractive nang hindi mo namamalayan. At habang mas tumatagal ka sa ganitong mindset, mas nagiging natural na sa'yo yung hindi paghabol. Hindi na siya effort, nagiging default na siya. Hindi ka na nag-overthink kung bakit hindi siya nagre-reply agad dahil may sarili kang mundo na pinagtutuunan ng attention. Sa ganitong state, mas nagiging calm ka, mas controlled, at mas emotionally stable. Ito yung part na hindi nakikita ng iba, yung inner stability. Kasi ang karamihan ng lalaki, kapag may konting pagbabago sa behavior ng babae, agad silang nagre-react. Nagmamadaling ayusin, nagmamadaling mag-explain, nagmamadaling maghabol ng connection. Pero ang high-value approach, hindi nagmamadali. Tinitingnan muna kung worth it ba ang response at kung hindi, hindi siya kumikilos out of fear. Pero isa pang layer nito, kapag hindi ka laging accessible,
Nagkakaroon ng weight yung bawat interaction mo. Hindi ka naging background noise sa buhay niya. Nagiging event ka. Yung tipong kapag nag-message ka may impact. Kapag nagpakita ka may meaning. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil hindi ka overexposed. Dahil ang overexposure, kahit gaano ka pa kaganda ang intention, nauuwi sa pagiging ordinary. Ito yung ordinary na hindi nagtatagal sa isip ng tao. Pero ang may spacing, ang may timing, ang may control sa presence, yun ang nagiiwan ng impression kahit wala na sila sa moment. Kaya ang tunay na shift dito, hindi lang behavior change, kundi identity shift. Hindi ka na lalaki na umiikot sa validation ng babae. Ikaw yung lalaki na may sariling direksyon, sariling standards at sariling pacing ng buhay. At ang babae, kahit hindi mo siya i-pursue actively, mapapansin niya yung consistency ng identity mo. At doon nangyayari yung pinaka-natural na attraction. Hindi dahil sa effort na ginawa mo sa kanya, kundi dahil sa clarity na meron ka sa sarili mo. Kapag malinaw ka sa sarili mo, nagiging confusing ka sa tamang paraan sa iba. At doon sila nagiging curious, engaged, at emotionally invested. At mas malalim pa ang epekto nito kapag tuloy-tuloy mong ina-apply sa buhay mo. Kasi hindi lang ito tungkol sa babae, kundi sa buong personality mo bilang lalaki. Kapag sanay ka na sa ganitong pacing, nawawala yung urge na mag-fill ng bawat silence, bawat gap, at bawat delay ng response. Natututo kang maging comfortable sa hindi agad. At yung comfort na yon, isa sa pinakamalakas na sign ng emotional maturity. Dito rin pumapasok yung idea na hindi lahat ng connection kailangan mong habulin para maging meaningful. May mga connection na mas nagiging meaningful kapag hindi mo pinipilit. Kasi kapag pinipilit mo ang lahat, nawawala yung natural na flow. Pero kapag marunong kang umatras, marunong kang maghintay, at marunong kang mag-prioritize ng sarili mo, doon nagkakaroon ng natural hierarchy sa buhay mo. At sa hierarchy na yon, hindi babae ang nasa taas. Nasa taas ang goals mo, growth mo at identity mo. Sinong babae, pumapasok lang siya sa mundo mo kung aligned siya sa direction mo. Hindi dahil kailangan mo siya para mag-function. Ito yung silent power na hindi kailangan ipagmalaki, pero ramdam ng mga tao sa paligid mo. Kaya mapapansin mo rin na habang mas hindi ka needy sa atensyon, mas tumataas ang respeto sa'yo. Hindi lang sa babae kundi pati sa ibang tao. Kasi ang energy ng lalaki na hindi desperate, iba ang dating. Hindi siya madaling ma-pressure, hindi siya madaling ma-distract. May sense siya ng control na hindi aggressive, kundi grounded. At dito rin nagiging interesting ang dynamics. Yung mga babae na dati hindi nag-a-approach, biglang nagiging curious. Yung mga hindi nag-i-initiate, biglang nagiging engaged. Hindi dahil nagbago ka ng pakikitungo sa kanila, kundi dahil nagbago ka sa sarili mo. Tuniyang pagbabago sa sarili, mas malakas kaysa anumang technique. Kaya ang final realization dito ay simple pero powerful. Hindi mo kailangan punuin ang bawat moment para maging valuable. Minsan, mas nagiging valuable ka kapag marunong kang mawala sa tamang oras. Kasi sa pagkawala mo, dun ka nila hinahanap. Na sa paghahanap na yon, dun ka nagiging mas importante kaysa nung palagi kang nandoon. At kung may nakuha kang value sa video na ito, huwag mong iwan sa idea lang. I-apply mo sa sarili mo, sa paraan ng pakikitungo mo, at sa mindset mo araw-araw. Kasi walang epekto ang knowledge kung hindi siya nagiging action. Kung gusto mo pa ng mas ganitong klaseng content na nagpapalakas ng mindset mo at nagpapataas ng value mo bilang lalaki, mag-subscribe ka na sa channel na ito at i-like ang video. I-comment mo rin kung anong topic ang gusto mong i-breakdown natin next.